kay Marcoleta. Ano nga ba itong kay Marcoleta, mga kababayan? So dito, mga kababayan, kay Marcoleta, bumaliktad na nga rin ba si Marcoleta katulad kay Amy Marcos? Mga DDS, kung hindi nyo man kayang tanggapin, politics is like a gambling. Alam mo sa sarili mong talo ka, maghanap ka ng paraan kung paano ka manalo. Kung ang pera mo ay kulang na lang, makisusyo ka. Diba? Halimbawa, kung sanay ka sa tayaang 1 million, kung 500 na lang pera mo, maghanap ka ng kaibigan mo na may 500 para pag nanalo, dalawa kayo. Diba? Hati kayo. So, ganyan ang ginawa ni Amy. Alam niya sa sarili niya, natalo na siya, 500 na lang pera niya, dumikit siya kay Sarah kasi may 500 si Sarah. So, pag nanalo yun, sabay sila dalawa, 1 million. Diba? Am I right? Mr. Chair? Laro ang politika. So, ito mga kababayan, Marcoleta. Bumaliktad na nga rin ba si Marcoleta katulad kay Amy Marcos? Hindi ko sure. Pakinggan natin ang pahayag ni Erwin Tulfo. Eto na, mga kababayan. Pakinggan natin. Eto po. Tatanungin mo, tuloy. Diba? Tuloy natin. Kasi nagantay na yung mga tao eh. Wala na pag-usapan namin kahapon doon, pero there's no such resolution. Pag ang napag-usapan namin, humingi yung minority ng hanggang August 6 para ma-review. Sabi ni Senator Ping, kayo mga lawyer, okay lang kayo. Senator Kiko, Senator Pia, paano kami mga civilian? 98 pages. So, pumayag din si Senator Marcoleta. Actually, Senator Marcoleta wants it kahapon. Finish. Pero nakiusap ang minority, bigyan nyo kami ng chance para ma-review. Pumayag po sila Senator Marcoleta. Ako? Rinig niya? Tatanungin mo? Tuloy. Tuloy natin. Kasi nagantay na yung mga tao eh. Wala na pag-usapan namin kahapon doon, pero there's no such resolution. Pag ang napag-usapan namin, humingi yung minority ng hanggang August 6. Nako, Marcoleta. Sabi ni Senator Ping, kayo mga lawyer, okay lang kayo. Senator Kiko, Senator Pia, paano kami mga civilian? 98 pages. So, pumayag din si Senator Marcoleta. Actually, Senator Marcoleta wants it Finish. kahapon. Finish. Like po tayo mga kababayan. Ipantay po natin yung like. 7,000 live viewers po tayo dyan. Naku po mga kababayan. Marcoleta, pumayag na ituloy ang paglilitis. Ngayon mga kababayan, actually August 6 naman po nila yan pagdidibatihan at pag-uusapan at pagbubutuhan. Ngayon mga kababayan, hindi porket hawak ni Marcoleta ang Blue Ribbon Committee na ano ba ang function ng Blue Ribbon sa Senado? Ang Blue Ribbon po ang nangangasiwa sa pag-iimbestiga sa mga katiwalian, korupsyon at pagnanakaw ng nasa gobyerno, sangay ng gobyerno at nasa ahensya ng gobyerno. Yan po ang Blue Ribbon Committee. Ngayon, mga kababayan, sigaw ng mga DDS, lagot kayo mga kawatan, lagot kayo mga magnanakaw sa gobyerno, hawak na ni Marcoleta ang Blue Ribbon na tagapag-usisa, tagapag-imbestiga sa mga nawawala na pagmamay-ari ng gobyerno at ninakaw ng mga politisyan. Sa tingin ninyo, hindi mapasubo si Marcoleta dyan? Kahit sabihin nyo na si Marcoleta ay makasara yan, makadidiis yan, ang kanyang trabaho, gagampanan niya yan. Walang kulay sa posisyon ni Marcoleta. Bakit? Kahit sabihin mo na si Marcoleta ay DDS yan, 100% maka-Duterte at makasara yan. Hindi po si Marcoleta ang senador. 22 po sila. 22 po ang senador, hindi lang po si Marcoleta. Kung pagbubutuhan ng mga senador na gusto nilang ituloy, mapasubo si Marcoleta dyan at kakalkalin, uungkatin niya ang mga sikreto na tinago ni Sara dyan sa impeachment na yan. Bakit? Trabaho ni Marcoleta yan. Ngayon, kapag ipinatuloy ni Marcoleta yan,
Kapag ikinalkal ni Marcoleta yan, kapag iniimbestigahan ni Marcoleta yang mga tagong yaman ni Sara dyan sa impeachment trial na yan, anong sasabihin ng DDS? Grabe si Marcoleta, traidor. Hindi po traidor yan, unahan ko kayo mga DDS. Mapapasubo si Marcoleta dyan. Si Marcoleta po, kilala natin na siya po'y miyembro ng Iglesia ni Cristo. Ang Iglesia ni Cristo, alam ko po na ayaw ng Iglesia ni Cristo ng kawatan, sinungaling, nagmura, at bastos na bunganga. So ngayon, kapag napagbutuhan ng mga senador yan na ituloy ang trial, tatanggi si Marcoleta? Kapag napatunayan ng mga senador yan na merong ebidensya, tatanggi pa ba si Marcoleta? Mapapasubo siya dyan. At ang sabihin ng mga DDS ngayon dyan, traidor si Marcoleta, hindi po siya traidor. Trabaho lang, walang personalan. Diba? Sabi ni Sir Fidel Quilon. Totoo yan, mga kababayan, hindi mapatanggi si Marcoleta dyan. Kaya yung mga DDS na sigaw, humanda kayo, mga magnanakaw, yan si Marcos, kakalkalin yan. Putang ina, nandyan si Sara, kung may ninakaw si Marcos, nandyan yung ombudsman, nandyan yung Supreme Court, hawak nga ni Sara Supreme Court, sabi ni Gadun, bakit hindi mag-file si Sara ng complaint dyan na may ninakaw si Marcos para mapatunayang may ninakaw, edi siya ang papalit. Ma-impeach si Marcos. Ba't hindi ginawa? Kasi walang ninakaw. Di ba? Yun ang totoo, mga kababayan. Hindi nyo mapigilan si Marcoleta. Sabi ko nga sa inyo, huwag kayong magpiesta. Huwag kayong magdiwang. Kasi hindi porket hawak ni Marcoleta yan, kapag natuloy ang investigasyon dyan sa trial ni Sara, hindi niya matanggihan yan. Hawak niya yan, trabaho niya yan Porkit ba hawak ni Marcoleta ang blue ribbon na tagapangasiwa at tagapagkalkal, tagapag-imbestiga sa mga ninakaw ng mga politisyan, ay si Sara exempted na? Hindi po. Hindi po exempted si Sara. Mga kababayan. Hindi po exempted si Sara. Take note. Paano naging exempted si Sara dyan? Kasi kung i-exempted ni Sara si Marcoleta, tatanggalin siya dyan bilang Blue Ribbon Committee, chairperson. Bakit? Ayun ng congressman, nanood lang ng online sabong, tinanggal sa AC. Di ba? Kita ninyo? Yung congressman nga, nanood lang ng isabong, tinanggalan ng rule Diba? Si Marcoleta pa kaya kung hindi niya gagampanan at hindi niya papayagan na litisin at imbestigahan yung mga ebidensya laban kay Sara? Sa tingin niyo, hindi siya tatanggalin dyan? Susunod si Marcoleta sa batas. Ngayon ang tanong, babaliktad ba? Pero pwede niyang pagtakpan si Sara. Pwede niyang pagtakban. Pero yung sinabing hindi niya pwedeng kakalkalin, imbestigahan, hindi mangyayari yun. Trabaho niya yan. Kaya itong mga putang inang bubong DDS, nagpiesta sila. Nagdiwang sila na parang Diyos at praise the Lord, hallelujah, ang sinabi nila. Nangakala nila paghawak ni Marcoleta ang Blue Ribbon Committee na tagapangasiwa, tagapagkalkal at imbestiga sa mga magnanakaw. At maglilitis sa mga nagnakaw na mga politisyan, akala nila si Sara hindi madawit dyan. Kasali si Sara sa iimbestigahan. Kasi kung pagbubutuhan ng mga senador yan, kung mapagpatuloy man yan, si Marcoleta mapapasubo dyan. Rani Abaw, wag mo kong tanungin magkano bayad sa akin, tanga. Intindihin mo yung sinasabi ko. Trabaho ni Marcoleta ang imbestigahan ang lahat ng mga magnanakaw na politisyan. Ano ba ang issue ni Sara ngayon? Yung confidential na hindi niya masagot-sagot at yung confidential na hindi niya masabi-sabi. Pasok ba yun sa trabaho ni Marcoleta? Yes, 150% po. Pasok na pasok. Diba? 150% pasok na pasok. Iimbestigahan talaga ni Marcoleta yan. Kasi siya po ang chairperson ng Blue Ribbon Committee. Di ba?
Si Kibuloy nga naimbestigahan nga ni Risa Hontiveros eh. Si Senior Aguila nga eh. Di ba? Diyos mio Marimar, mga kababayan, mga DDS, hanggang comment lang kayo. Hindi nyo kaya itong Kent Garcia. Mas may utak to kaysa sa nanay at tatay ninyo. Di ba? Mga DDS. Hindi nyo kami kayang lokohin. Binigyan ka ng trabaho para mag-usisa, tapos pagdating sa kaibigan mo, hindi mo usisahin? Ba't nilagyan ka pa ng ganyan trabaho? Kung dapat sa'yo, tanggalin ka. Di ba? Ma'am Arlene Pabular, Miguel Love shoutout. Di ba? Ito, example ko, mga kababayan. Ako si Ken. Binigyan ako ng trabaho ni PBBM para usisahin, imbestigahan ang lahat ng mga politisyan na nagnakaw. Tapos, porkit kaibigan ko si Sarah, hindi ko na siya imbestigahan. Dapat mag-resign na lang ako. Bakit? Binigyan ka trabaho, tapos pagdating sa kaibigan mo, exempted. Oy, tandaan ninyo mga kababayan, ang Senado, hindi po yan kumuha ng lisensya sa LTO na may fixer. Ang Senado, hindi po yan NBI na magbayad ka dun sa labas para makapasok ka, hindi ka napipila. Tandaan niyo sa Senado, lang fixer. Di ba? Tanga, mga bobong DDS. Ang Senado, walang fixer-fixer dyan na kapag inimbestigahan ka ni Marcoleta, Marcoleta, 550, wag mo na ako imbestigahan, diretso mo na pasok. Walang ganun. Ang Senado, hindi po yan na parang nag-apply ka, na sasampa ka sa barko, dyan sa Maynila, sa may saan ba yung sa Pedro Hill, Ang Senado at ang trabaho ni Marcoleta, hindi po yan parang magsampa ka sa barko dyan sa Pedro Hill, sa Pedro Hill, Padre Paura. Na para mauna ka sa pila at una kang sasampa, bigyan mong padulas, isingit ka. Walang ganon. Walang ganon. Mapapasubo si Marcoleta dyan. Tapos pag napatuloy yung impeachment na yan, pag napatuloy yung impeachment na yan, at inukihan ng mga senador na ituloy ang trial, sa tingin niyo matanggi ni Marcoleta yan, tapos sasabihin ng mga DDS yan, putang ina, traidor si Marcoleta. Hindi po traidor yan. Kung ako kay Marcoleta, mas iboto at saluduhan ko pa siya kung ipatuloy niya ang trial. May kasabihan sa Iglesia ni Cristo. Ang Iglesia ni Cristo ayaw ng sinungaling, ayaw ng magnanakaw, at higit sa lahat, ayaw ng nagmumura. Yan ang totoo at tapat na nagmahal sa Ama sa Iglesia ni Cristo. Sa tingin ninyo, susuwayin ni Marcoleta, magmura siya, magsinungaling siya, kakampihan niya ang magnanakaw? Walang ganun. Walang ganun. Di ba? Yun po yun, mga kababayan. Di ba? Speaking of Iglesia ni Cristo, ayaw ng magnanakaw, ayaw ng bastos, at ayaw ng nagmumura. Tignan nyo mga kababayan, ilang mga katolikong pare nagrireklamo kay Digong. Di ba? Bakit?